2024, hindi ko po masasabing biyaya o pagpapala, bagkos isa pong napaka-gandang pinagkaloob sa akin ng Diyos. Sinubok ang ating pananampalataya ni Yahweh El Shaddai. Praise the Lord! January 14 po, nang kinuha niya po ang aking anak na kung saan kanyang pinagkatiwala sa akin sa isang motor vehicle accident po. Maraming salamat po sa mga prayer ninyo. Tunay pong hindi po tayo nagkamali, na kung saan meron tayong pamilya, na kung saan magdadamay sa lahat sa ating mga paghihirap, anuman po ang mga pinagdaranas natin. Salamat po at isa po, January 29 naman po, hindi pa man lang po ako nakakagising, ang nanay ko naman po ang kinuha ng ating Diyos na buhay. Tunay po, kung wala po ako dito sa banal na gawain ni El Shaddai, hindi ko po masasabing makakatayo ako sa inyong harapan. Salamat po sa mga prayer, mga financial at sa pagpo-comfort po ninyo sa akin. Salamat po at tunay po na pinangahawakan ko po, dalawa lamang pong verse. Ang Diyos ay hindi ako pababayaan at ang nakalagay sa awit 27, sinabi, nawitan niya, maiwan man ako ng aking magulang, may Panginoon naman akong maaasahan. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po mga dumaranas na mga pagsubok. Huwag po tayong magtatampo sa Panginoon. Bagkos tayo po ay lagi pong lumakap, hindi pa man po na nabibigay ang mga kahilingan. Huwag po tayo nga alis sa piling ni Yahweh El Shaddai. To God be the glory. Salamat po. Amen. Amen, amen. Praise God. Kapatid, yung salitang God is in control. Amen. Ano man ang laman ng inyong bulsa ngayon, sabihin ninyo, God God is in control. is in control. Tuloy-tuloy po tayo sa ating sharing portion. Tawagin po natin Sister Sarina Valera. Mapagpalang araw po sa bawat isang dito ngayon at sa ating mga tagapinig online. Sa dami po ng ating pagpapasalamat sa Diyos sa lahat po ng mga biyayang dumating sa ating buhay. Isa po nito yung nakatayo ako ngayon sa inyong harapan. Yung paglilingkod ko po bilang isa sa medical ministry. Sabi nga po minsan ni brother mo, kailangan po natin mamatay para muli kong mabuhay. Ganyan po ang nangyari po sa aking lumang buhay. Pag naghihilay po ako sa pangutos ng Diyos, isang-isa na lang po, sasablay na po ako. Thou shall not fear na lang po, ang hindi ko nagagawa. Imagine niyo po, gaano po kasama ako sa luma ko pong buhay. Pero dahil po sa pagtawag ng Diyos, sa kabutihan niya po sa akin, ako po ay muling nabuhay sa piling niya. Amen. Ako po ngayon ay naglilingkod sa kanyang banal na ubasan. At patuloy ko akong magpapasalamat at magpupuri sa kanyang banal na ngalan. Ganon din po, pinagpapasalamat ko rin po ang bagong buhay po na ibinigay niya po sa akin. Kaya patuloy po na sa kanyang banal na ngalan ako po ay nalilingkod at magsasabi. Tugad din ang salamat sa Diyos! Patuloy po para sa kanyang. Amen. Tuloy pa po tayo mga kapatid. May problema. At ang susunod po na magbabahagi ang ating kapatid sa atin. Tinagkita kita kasi magaan-gaan lang ako. Praise God. Hallelujah. 65 kaya ako. Magandang umaga, Yahweh El Shaddai, at magandang umaga sa ating lahat, mga brothers and sisters. Narito po ako sa inyong harapan ng pangyayang ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Hindi magkasya ang maghapon ito kung isa-isahin ko, Ama, pero pipili lang ako doon sa mga ibinahagi mo sa aking pagpapala. Ang pagpunta ko po dito sa Hong Kong ay
mabigat po na desisyon dahil napakalit ang aking mga anak noon. Dahil lubok ako sa mga utang, dahil nasumindel po ako sa pagtitinda ko ng mga alahas, masakit man po, tuloy po ang laban, pumunta po ako. Bago ako nakarating dito, 2 beses po akong illegal recruiter, na fake po ako. Kaya nung pangatlo po, mayroong nag-direct hire sa akin. Nakarating po ako dito sa bansang Hong Kong. Ang plano namin mag-asawa, 2 taon lang po. Pero ngayon, dekada na po ang nakaraan, nandito pa rin ako. Noon po, maluwag ang mga amo ko, napakaswerte ko sa mga amo. Pero araw-araw po akong nasa labas. Nakakapag-part-time ako, nagmamanicure sa Central. Malaki ang kita ko, pero may hinahanap akong kulang. Panginoon, ako po ay isang persecutor ng mga taga-El Shaddai noon. Kasi pag may gawain sa Central na malaki, sinasabi ko sa kanila, "Hoy, mga baliw kayo, huwag kayong pumikit, iiyak-iyak kayo dyan. Mamaya kayo iiyak pag nawala na yung mga bag ninyo." Kasi kung mag-healing message sa si Brother Mike noon, ang mga tao po hindi magkaumapaw ng kaiiyak, kapapalakpak. Pero ako noon, pine-persecute ko po sila. Pero hanggang sa panahon na hindi ko po alam ang hinahanap ko, kulang po ang buhay ko. Kaya may pinadala si Yahweh El Shaddai na nagmamanicure din sa Central. Nakay po niya ako. Tuwing Miyerkules umaakyat sa St. Joseph. At paghapon siya doon, sabi ko sa kanya, "Anong ginagawa mo instead na mag-manicure ka? Nagkakita ka pa sana." Pero yung pala ang nagbigay sa akin, taong yung nagpapasalamat ako, Panginoon, sa mga taga-Wednesday. Tinanggap nila ako dahil sa kaugali ko noon, Panginoon. Mabuti at natagpuan kita bago dumating ang matinding pagsubok na dinaranas ko dito sa Hong Kong. Kasi may mga kasamahan ako dahil nakita nilang maluwag ako sa amo. May nagsumbong sa immigration na sponsor din daw ako. Kaya nung mag-extend po ako ng visa, akala ko po nung tawagin ang pangalan ko, sa visa section na ako, pero hindi po. Sa counter po ako tinawag. At may officer na po doon na naghihintay, 2 sila. Dinala po ako sa 17th floor for interrogation. Nung mga panahon na yun, nasa Amerika ang mga amo ko dahil kinasal ang kanilang anak. Binigyan nila ako ng 7 days bago umuwalik kasi nung araw na yun hindi namin matawagan ng mga amo ko. Hindi na po ako lumabas, sa boarding house na lang ako kasi yun ang billing ng amo ko. Nung dumating 7 months po, nalilitis yung kaso ko. Habang nililitis po yun, wala akong passport, wala akong ID. Hawak nila lahat ang dokumento ko. White card lang ang hawak ko, Panginoon. Pero thank you, Lord, nakilala kita dahil nung nakilala na kita, Panginoon, hinahanap-hanap na kita sa St. Joseph na ako lagi tuwing Miyerkules. Salamat sa iyo, Lord, at nakilala ka bago dumating ito dahil hindi ko alam kung saan ako pinulot sa Panginoon sa panahong iyon kung hindi kita nakilala. Tunay o Diyos na ang pangako mo wala kang pinabayaang lingkod. Patuloy po ako, Panginoon, dahil nung dumating ang panahon na iyon, sumabay pa yung pagkawala ng mga alahas ng mga amo ko nung wala sila. Kaya, Panginoon, pinick up ako ng pulis sa bahay namin sa Ripples Bay. Sabi ng pulis nung nandun kami sa bus papuntang Aberdeen Station, police station, ang sabi niya, "Do you have money?" Sabi ko naman, "I have $60. So you will sleep in the station if you don't have money to bail out yourself." Kaya tinawagan ko po yung amo ko, sabi niya, "Susunod ako dyan." Pagdating ko po sa istasyon, may Pilipina na interpreter. Ang sabi sa akin, "Umamin ka na, doon din ang bagsak mo sa kulungan." Paano ako aamin? Wala naman akong kinuha. Kaya, Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Binail out ako ng amo ko. 10,000 po, nakauwi ako. Pero linitis pa yon ng 7 buwan. Ang ganda ng regalo mo sa akin, Panginoon, noong 2004. Dahil February 13, katulad ngayon. Birthday ko kinabukasan, Panginoon, tumawag ang officer. "Tomorrow you will pick up your bail. You are free because it's insufficient evidence." Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. At sa iyo, Lord, wala talagang imposible. Bukas, Lord, 68 na ako,
Amen.